Magandang hapon mga kabay. So meron po akong estimate dito. Ang model nito mga kabay, dito 5033. Ito po yung merong 3 mode. Meron siyang drill, hammer, tsaka chipping. So ito mga kabay, wala na siyang switch. Nakarekta na po siya. Tapos sobra pong alog yung kanyang spindle. So ibig sabihin yan, palitin na yan mga kabay. Tapos mahina din po daw yung hammer. Ayan. So lagay muna natin sa drill. Sasaksak natin. Ayan mga kabay, kapag nilagay natin sa hammer, para na rin siyang chipping mga kabay, di na siya naikot. Pero wala din po siyang hammer, mahina. Pero pag nakadrill siya, umiikot siya, okay pa. Wala lang siyang hammer. So, yan po yung problema niyan mga kabay. Tsaka yung chuck. Ngayon, bubuksan natin mga kabay. Titingnan natin kung hindi ba masiklab yung kanyang armature. So, bubuksan natin yan, tapos i-testing natin ulit. So masiklab din po yung armature niya mga kabay. Kaya kailangan nating silipin to kung anong dahilan. So ayan yung switch niya, wala na po siyang pindutan. At wala na rin pong laman na naglaglaga na. So estimate natin yung switch. Tapos syempre sisilipin natin yung armature kung bakit siya masiklab. So yung carbon niya mga kabay mahaba pa po. Lagpas pa po sa kalahati, pero kailangan nating kalasin din para malaman natin kung hindi ba siya basag. Ayan. So, syempre kakalasin natin yung brush holder mga kabay para kitang kita natin. At syempre po, bago nyo makalas yung brush holder, kailangan nyo munang tanggalin tong rubber. Tapos yung kanyang lock. Ayan. Dahan-dahan lang po dahil plastic lang ito. Pwede po siyang mabali pag sobrang lakas. Ngayon, saka natin tanggalin yung brush holder niya. Angat-angat lang natin. So ayan mga kabay, ito po yung brush holder niya. Buo pa naman yung brush holder niya. Ayan. So tingnan kaagad natin sa armature kung bakit siya masiklab. So ayan mga kabay, meron na pong tama yung kanyang bar. Ayan. Hindi na po pantay yung kintab niya mga kabay. Merong makintab, meron ding hindi. Tsaka may pingas na po yung kanyang bar. Ayan. Hindi gaano makita dyan mga kabay. Ito, tuturo ko na lang. Ayan. Kaya po siya masiklab mga kabay. So, palitin na rin yan. Ngayon, punta tayo dito sa kanyang mechanic. So, ayan. So, sa paggalas nito mga kabay, ayan, tulad ng dati, gamit kayo ng plies papunta doon. Ayan. Pag nakadiretso na po yung arrow, pwede nyo na pong bunutin yan. Ayan. Medyo matigas lang to dahil may tama na siguro ito. Ayan. So ayan, may tama po yung lever nya, so kailangan na rin palitan yan. At syempre, check natin yung pinakalock. Kung minsan kasi basag ito yung plastic. To. Yan. Kaya check nyo rin yung pinakalock niya. So ngayon huhugutin na po natin. Ayan. So magpapalit po tayo ng armature, lever, switch, at syempre po yung sa loob nito. Yung spindle mga kabay, matik na yun. Papalitan natin yun. So ayun.
So ayan mga kabay, ito po yung dahilan kung bakit kahit naka-hammer siya, naka-hammer drill siya, para siyang chipping umiikot. Hindi na siya umiikot. Ayan. Pudpud po yung pinaka-pinion niya. Ayan. Yun po yung dahilan. Tapos tingnan din natin yung washer niya. Ayan. Yung bearing, ito naman mga kabayan, kung mapapansin nyo, ayan, malalim na po. Ito. Yan, malalim na po yung, ang tawag nito bearing, pero hindi talaga siya bearing mga kabay. Ganito po itsura niya, no. Yan. Yan, ito, pansin nyo ito mga kabay, wala po siyang hukay. Ito, nahukay na po yung gilid. Paikot. Ayan. So, papalit din po tayo ng bearing. Yung intershaft niya mga kabay, okay pa naman yung intershaft niya. Piston. Ayun, yung shim niya mga kabay, basag. So, kailangan natin kalasin ito para makita natin kung ano yung ibang sira. So ayan mga kabay, ito yung papalitan natin, itong bearing, para makita nyo. Ayan po, napapansin nyo mga kabay na nahukay na po yung paikot. So kaya po siya medyo alog. So ayan, yun, buti na lang, kaya pala ang ingay, wala na po yung screw. Ayan, yung humahawak mismo ng intershaft, ayan yung may dalawang butas, may screw dapat yan, pero ito wala na. Hindi ko alam kung bakit, o baka may nagkalas nito, hindi na naibalik yung screw. So tingnan natin, baka naputol. Ayun, putol nga mga kabay. So naputol po yung screw, yung pagkakabitan ng intershaft. So ibig sabihin yan mga kabay, palit din tayo ng gear case or bearing housing. Ayan. Tapos yung shim niya mga kabay, ayan, sira din po yung piston, no. Yung siguro dito tumama yung screw na naputol. Ayun, ang daming papalitan. Parang ang matitira na lang sa kanya mga kabay, ito field coil, tsaka cord, at syempre yung cover. So ayan mga kabay, pero babanggitin ko pa rin mga kabay kung ano yung papalitan, kahit medyo marami na. Malabo na po ito ipapagawa ng customer. So ayan, magpapalit tayo ng piston, tsaka shim, yung pinakabakal niya sa loob, meron pa yan, bearing, bearing housing, armature, tsaka lever. Ayan. So ano pa, spindle. Yan. Syempre yung o-ring, sasabay na po natin. Yan. Yun po yung papalitan dito sa model na dito 5033 rotary hammer ng DeWalt. So yan lang mga kabay, hindi ko na po ipapakita kung paano buuin. Papakita ko lang sa inyo mga kabay kung sakaling i-approve ito ng customer. So ulitin ko mga kabay, armature, piston, bearing housing, lever, spindle, ano pa ba? Tsaka yung gear. Ayan. Hindi ko na makalimutan yung gear. Saan ba yun? Ayun. Ito po. Yun po yung papalitan. So maraming salamat mga kabay sa panonood, at pa-like and share na rin po. At syempre naman, baka naman pwede makahingi sa inyo isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. Sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. So nagre-repair din po ako doon sa bahay na tinutuluyan ko sa may T91 Musa Street, Sampaloc, Manila. Ayan, malapit po ako sa Blumentritt, Espanya. Ayan. So yan lang mga kabay, maraming salamat. Bye bye.